Nauusong trabaho online. Ano ba ito? At totoo bang pwede ka ritong yumaman katulad ng magkapatid na nakapagpundar ng mga ari-arian? Watch and earn. Katulad ng marami nating mga kababayan ang nagtatawid sa gutom kay Dayan at sa pito niyang mga kapatid tuwing Petsa de Peligro, instant pansit canton. Kain na tayo! Okay, Naghahati-hati kami sa 2 pansit canton lang po. Sarap na po kami noon. Pero noon yon. Dahil ngayon, afford na ni Dayan maghanda, may okasyon man o wala. Ang dati kasing walang-wala, nakatikim na ngayon ng ginhawa sa buhay. Nakapagpundar ng mga bahay. Welcome to our brand new house. Kondo at sasakyan. Lahat ng ito, laptop at diskarte lang daw ang puhunan. Nabago yung buhay natin dahil sa isang laptop, sa wifi lang po. Sabi ko, hindi na tayo mahirap ngayon. Amazingly, after 2 months or 1 month lang po ata, naka 6 digits na kami. Sa anong trabaho naka-jackpot ba si Dayan kahit siya'y naka-work from home lang? Ia-assist namin kayo. Namulat sa hirap ng buhay si Dayan sa kanilang probinsya sa Surigao del Norte. Ang madalas na sagot sa kumakalam nilang sikmura, instant pansit canton. 2 pansit canton lang for 8, hindi talaga siya kasya sa amin. Ang ginagawa namin, naghahati-hati kami sa 2 pansit canton. I think 4 times a week. Sa sobrang favorite po namin siya. Pag birthday namin, hinahanda yung pansit canton. Nangungutang kahit konti lang. Parang medyo nakaluwag-luwag na kami sa lagay na yun. Maliit lang daw kasi ang sweldo ng kanilang tatay na isang barangay kagawad. Kaya kapos daw sila sa maraming bagay. Nakitira lang din kami sa mga relatives namin. Naputulan kami ng kuryente. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Gusto namin mag-aral, walang ilaw, puro kandila na lang. Para makaahon sa hirap, nagsikap si Dayan sa kolehiyo. Naging working student sa Maynila. Service cashier po ako ng fast food. After 6 months, nag-BPO naman ako. Sa gabi, BPO agent, and then sa umaga, student po ako. Pero siya'y nabuntis. Ang expectation ko lang is makakabayad lang ko ng renta, utility bills, and makakain at mabuhay ko yung baby ko. Si Dayan, mas nagpursige, lalo't nadagdagan ang mga umaasa sa kanya. Hanggang nakapagtapos siya ng hotel and restaurant management at nagkatrabaho. May mga times na per cut-off, mga 7K, 5K lang yung nakukuha ko. Sa dami kasi namin, hindi talaga siya enough na makatulong sa family. Mindset na ako na mag-resign. My name is Teacher Dayan. Nag-apply siyang online English tutor. Nagti-teacher ako sa mga students like Japanese, Chinese. Tinuturuan ko sila virtually. Inipon ko ng inipon yung income ko doon hanggang sa nagka-laptop ako. Hanggang nadiskubre niya ang isang nauusong trabaho dito. Basta't meron ka lang daw laptop, smartphone o tablet, internet, pwede kang magtrabaho kahit saan. Yung advantage ng pagiging VA ko is nababantayan ko yung anak ko kasi work from home ko. Ang working hours, flexible, at ang bigayan, dollars. 500 per hour daw yung income. Na-amaze ako kasi kung sa Philippines to, parang kailangan mo mag-work ng 8 hours a day bago mo makita yung 500 na hourly. Ang trabaho, pagiging VA o virtual assistant. Karamihan kasi sa kanilang mga boss o kliyente nasa ibang bansa, kaya ang trabaho karaniwang iniuutos at ginagawa lang din nila online. Hindi siya kailangan na tinapos mo yung trabaho mo. As long as kaya ng skill mo yung job, okay si client nun. Yung pinaka-main na ginagawa niya is to help your client. Yung pag-start ko ng VA, talagang masasabi ko, number 1 struggle din talaga yung paghahanap ng client. Kahit naman may utak ka, matalino ka, tapos parang feeling mo totally equipped ka na. Kung wala ka ding client, wala din. May ilang VA na parang sekretarya. Ang iba naman, pag-manage ng social media accounts, ang job description. May nakatoka rin sa paggawa ng data entry at customer support.
At ang sweldo, pwedeng pumalo ng 100,000 pesos. Nag-aral ako sa free courses. Kailangan totally equipped ka. Halos kada gabi ko talaga inaaral lahat ng mga courses na pwede kong ma-apply sa work na gusto. Parang upskill ako ng upskill para talaga ma-satisfy yung client sa akin. Unang naging social media VA si Dayan sa isang kliyente mula Australia. Yung job ko doon is posting lang sa IG and sa Facebook. Nag-start ako ng $3 per hour po. Mga 150 ata that time. So dito ko din nahanap yung client ko na nagbigay sa akin ng $25 per hour. Nanonood lang ako ng YouTube. Natuto akong mag-email marketing, natuto akong maging personal assistant. The more skill you have, mas maraming offer sa'yo. Kung dati, kumikita siya ng 25,000 pesos kada buwan sa kanyang corporate job, sa pag-VA, ang kanyang sinusweldo halos trumiple. 60 to 70K per week na po siya. It took me almost 4 years pa rin para maging expert. Kasi up until now, nag-aaral pa din ako. Hindi siya yung parang instant na agad-agad kang talagang makakakuha ng 6 digits. Hindi po siya ganun. Yung isa din challenge is pagkakaroon ng competition sa ibang VA. Not just for us na Filipino, kasi may ibang VAs din na ibang nationality. So talagang grabe yung masasabi natin na saturated na din yung mga website. Pero meron din daw itong downside. Wala kang benefits. Talagang ikaw po yung magbabayad on your own. Mga SSS, PhilHealth, yung mga tax nyo. Ang problema lang, nagkaranas ako ng depression or anxiety. May times na yung mga client, immediate ka na tatanggalin or i-remove sa company nila pag gusto nila. May times din talaga nagtrabaho ako at 1 week yon, tapos hindi ako nabayaran. Sayang yung effort kasi naka 40 hours ako doon. Na-expect ka na may sahod ka na after a week. Sabi ko nga lagi na VA is not for everyone. Yung nag-apply ako as VA talaga, hindi lang isang beses ako na-reject. Nag-a-apply po ako 50 to 100 application per day para lang magkahanap ako ng premium client. Ang ginagawa ko, nagpapa-free trial ako sa mga client ko. Pag mahina ka, hindi ka tatagal sa industry na to. Not guaranteed po yung job. Dito po, talagang tatagan ng loob. Kailangan mag-buffer ka ng pera mo kasi baka maya-maya tatanggalin ka, wala ka pang bayad ng mga renta or di kaya mga other expenses. Dapat talaga testing the water always talaga. Kinalaunan, bumuo si Dayan ng grupo ng mga VA. Halos friends ko lang po. Nire-recruit ko sila. Yung isa galing din sa corpo world. Parang nag-times 3 yung sahod niya nung pumasok na siya dito sa VA. Isa pa sa mga binigyan niya ng trabaho, ang kapatid niyang si Barbie. Sabi ko, halika dito, ipapakilala kita sa mga client ko. Sabi nila, oh sige, I can hire her. Social media po siya that time. Nung nakapagtapos, itinuloy ni Barbie ang pag-VA hanggang nagtulungan silang magkapatid na makakuha ng mas maraming kliyente. Nagiging teamwork kasi kami. After 2 months or 1 month lang po ata, naka 6 digits na kami. Naka 100K kami. Ang una namin ginawa, nilibre namin yung family namin. Fast forward to 2024, ang VA team ni Dayan at Barbie mas lumawak at ang kanilang mga kliyente mas dumami. Kaya naman ang kinikita raw ng magkapatid ngayon, umaabot na ng 500,000 pesos kada buwan. Hindi po namin na-imagine talaga na kaya pala siya kahit nandito lang sa Philippines at hindi na mag-a-abroad. Kung dati, nagtitiis lang sila sa instant pansit canton, ngayon, afford na nilang kumain ng masarap araw-araw. Pansit na po na pang 8 person na po. Marami ng sahog. Ang dating nakikitira lang sa kamag-anak, nakapagpundar na ng bahay at lupa. Welcome to our brand new house. Etong bahay na po to ay gift namin sa parents namin. Nakabili rin ng 3 kondo. Ginagawa na po namin siyang rentals for long-term and short-term. Additional source of income po namin. At nagda-drive na ngayon ng sariling mga sasakyan. Masasabi ko po talaga na isa to sa mga katas ng aming pagiging virtual assistant. Talagang hirap at pagod. Ito na po yun. Nitong Huwebes, binisita ni Dayan ang kanyang magulang at mga kapatid para ipagdiwang ang birthday ni Barbie na nasa abroad ngayon. Ang dati kontento na sa instant pansit canton, meron na ngayong papiging. Paborito mo?
Dati, hirap na hirap tayong kumain ng pansit na bilao. At least ngayon, nakakabili na tayo. At kung dati nagsishare lang tayo ng pansit canton, ngayon nabibili lang natin kahit pang ilang tao. Talagang hindi rin kami pinabayaan, kaming pamilya. Kahit sa pinagdaanan namin na kahirapan, inahon din. Blessed talaga kaming parents na sila din yung nagiging anak namin. Naiyak lang ako kasi sa sobrang dami namin pinaghirapan, family. Hindi ko lubos na maisip na magkakaroon pa kami ng chance na umahon pa sa kahirapan. Sa anumang trabaho, ang kailangan, diskarte, tiyaga, at singhaba ng pansit na pasensya. Dahil ang success, hindi parang pansit canton na instant. Kailangan talaga itong paghirapan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.